Itong nakikita natin dito mga kaibigan ay primitive solution. Ito ay applicable dyan sa Kinon Road dahil sa hindi ko maiwasang i-criticize itong ganitong sistema na ginawa dito. Pag may mahulog na bato dito galing sa taas, ay mahuhulog lang dito. So ano ang purpose nito? Magandang araw sa inyong lahat. Nung nakaraan ating napag-usapan ang tunneling system. At sa ngayon naman ating pag-uusapan ang patungkol sa geometric intervention at contour vegetation. Naisipan kong i-discuss ang geometric intervention mga kaibigan dahil ito ang nakita kong isang paraan para ma-solve ang erosion sa Kinon Road. Pag titingnan natin dito, ito yung isang portion na pwedeng ma-solve by retaining wall, structural retaining wall plus shotcrete system or geogrid system. Pero pag ganito na yung slope ng bundok, napakataas, ganon, kahit na i-shotcrete mo ito or lagyan mo ng soil nailing or soil anchors, pagka may mahulog na bato dito, magkaroon ng slide dito, mahuhulog pa rin sa baba. So, isa sa paraan para ma-solve ang erosion ay itong tinatawag na geometric intervention. I-terrace natin itong slope para mabawasan, mapabagal yung flow ng tubig at saka mabawasan yung problema sa erosion. Katulad nito. Slope terracing. At the same time, ito ay maging contour vegetation. May isang term dito, yung tinatawag na primitive solution or primitive na paraan para makontrol yung erosion. At ito ay applicable dyan sa Kinon Road dahil sa napakataas na slope. And then at the same time, itong mga slope terracing na ito, pag may mga falling rocks na maliliit, ay may i-stack dito sa mga terrace. Pag ganito yung slope, pag nahulog yung bato dito sa taas, dire-diretso yan sa baba. Pero pag na-terrace mo dito, magdadrop diyan, so may i-stack siya dito. Katulad din yung tubig. Maraming mga ganitong sistema na inadapt sa mga ibang lugar, katulad nito, slope terracing. Ito ang tinatawag na contour vegetation. Mga ganyan, contour vegetation. Ayan, katulad niyan, naglagay sila ng gabion type na riprap. And then at the same time, naglagay sila ng contour vegetation. So hindi lang tayo mag-rely sa isang solution. Hindi pwedeng maglagay ka ng grouted riprap dito sa baba and then hayaan mo lang dito sa taas. Pagka naglagay ka ng riprap dito o retaining wall, kailangan din i-solve mo yung problema dito sa taas, yung cause ng problem. Dito sa portion na ito, pwede nating i-apply dito yung slope terracing dahil sa taas ng slope. Dito sa part na ito mga kaibigan, itong inilagay nila dito ay mga temporary safety measures. Pero hindi niya talaga ma-solve yung problema sa erosion at saka mga falling rocks. Kasi ang dapat gawin dito ay isolve mo yung problema sa erosion at saka falling rocks. So ang nabanggit ko nung nakarang video ay pwedeng lagyan ng tunnel system. Another option is i-apply yung slope terracing at saka contour vegetation. Pwede nating i-terrace yung slope na ito. Pagkatapos, lagyan natin ng vegetation. Ito yung isang halimbawa ng pwedeng gamitan ng slope terracing and then at the same time, contour vegetation. Mapapansin niyo, ang problema dito is yung flow ng tubig. Hindi sapat yung lagyan mo ng retaining wall dito, hindi hayaan mo lang na ganyan sa taas. Sa part na to, pwede nating i-apply yung ganitong sistema. After terracing, lagyan mo ng drainage canal, ipaikot mo yung flow ng tubig. Paikutin mo siya para bumagal. Katulad nito, bukod sa retaining wall, nilagyan nila ng vegetation sa taas. Ang pinaka-intention dito is para bumagal yung flow ng tubig. Ito rin ang isang halimbawa. Pag hindi natin gamitan ng tunnel system dito, pwedeng slope terracing plus contour vegetation. Itong mga rock nets na inilagay dito, hindi ko maiwasang i-criticize itong ganitong sistema na ginawa dito. Kasi pag ang gusto mong i-solve is yung slope stability, ay hindi ito ang paraan para ma-solve yung slope stability dito. Slope terracing at saka contour vegetation ang kailangan. Katulad din dito,
Itong nasa taas ay mga loose rock ito. Darating yung time na mahuhulog yung mga rocks na ito. Ang effective dito is slope terracing. I-terrace lahat ito. And then after that, lalagyan natin ng vegetations. I don't know, hindi ko talaga alam kung bakit nila nilagyan ng mga ganito. Mga rock nailings, soil nailings. Pag may mahulog na bato dito galing sa taas, ay mahuhulog lang dito. So dito ang isang area na pwede natin i-apply yung slope terracing at saka contour vegetation. Dito rin mga kaibigan, slope terracing. Ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema dito, nagkakaroon ng erosion problem, sa paggagawa ng kalsada ay masisira yung natural geometric strength ng lupa. So dahil dyan, kailangan mong pakialaman yung dito sa taas para maging safe yung daanan. So yun mga kaibigan, ang slope terracing at saka contour vegetation. Napaka-effective nito para makontrol natin ang erosion dyan sa Cannon Road. At ito ay applicable dyan sa Cannon Road. Katulad dito sa nakikita natin dito, kahit napakalaki yung bundok, ay talagang ginawa nila ng paraan para i-terrace yung slope para makontrol yung, masolve yung problema sa erosion. Salamat doon sa mga nag-comment sa mga previous videos at welcome po kayo mag-share ng mga inyong mga ideas or mga comments para po matugunan dito natin sa ating channel. Hanggang dito mga kaibigan at abangan ang susunod na mga episode. Thank you.